Hello, magandang araw mga ka-farmland. Pasensya na po kayo sa aking boses at medyo malat lang po, inuubo. Ayan. Nandito po ako sa property po ngayon. Located po ito sa Nagcarlan, Laguna. Along po siya ng Provincial Road. And yung way na yan, papunta po yan ng bayan ng Nagcarlan. Ang way na ito naman po is papunta po yan ng palabas ng Kalawan, Laguna. Pwede din po pa San Pablo. Ang estimated po na frontage po nito ay more or less 80 to 100 meter po. 80 to 100 meters frontage po. So flat land at hindi binabaha ang property mga ka-farmland. Ang kagandahan din po, napakadami po niyang tanim. So madami pong fruit bearing trees. Niyog, lansones, yan po yung mga nakatanim dyan. So kahit pa paano po, may income po ang farm lot. And ang ganda din po ng location. Yan po, malapad ang kalsada. Ang sukat po nito is 2.7 hectares po. Clean title, so titulado po ang property. Ang property po ay lampas pa po ng poste na yan. Padiretso pa po doon. Kung saan makikita nyo po, yun po mga puno ng nyog at mga lansones. So ito po ay may linya na po ng kuryente. Ayan po yung poste. And ito din po ay meron pong source ng tubig. So may source po ng tubig dito sa property. Pwede pong deep well, pwede din pong nawasa. Ayan po yung tubig nila nawasa. And yan, ilang minutes na lang po, nasa municipality of Nagcarlan na po yan. So ang labas niyan sa may bayan na po ng Nagcarlan. Malakas ang signal ng cellphone at internet connection. So kompleto po dito. Linya ng kuryente at linya ng tubig. So tara mga ka-farmland, ating pasukin po ang loob ng property. Ayan, meron na din pong mangilan-ngilan dito na kabahayan. Meron pong tindahan. So ito po yung source ng tubig dito sa area. Nandito na po ako sa loob ng property mga ka-farmland. So kung makikita nyo, madami siyang tanim. Ang mga nyog po, madami pong mamunga. Ito naman po, madlang yung mga sukal niya or yung mga damo niya, madali lang po yung tabasin or imawer po. Ang kagandahan po kasi dito sa property, tabi po siya ng provincial road. Malapad ang kalsada. Hanggang doon pa po yung property. Kung nakikita nyo mga nyog na yan, kasama pa po yan. So hindi lang po ako makadaan dito sa may kabayo. Ayan mga ka-farmland, kung makikita nyo, ang daming bunga ng nyog. Along BC Road. Sobrang daming nadaang sasakyan.
Ito po ay 27,000 square meters po o 2.7 hectares na titulado, malinis po ang papel. So hanggang dun po ang property. Ang presyo po nito mga farmland ay 2,500 pesos per square meter. Negotiable naman po yan. Kung may interested buyer po dito, willing to negotiate po at ipapaharap po namin ang may-ari ng lupa sa bibili. So, yun po yung lagi namin sinasabi na nai-direct po namin sa may-ari ng lupa. So, sila na po yung bahalang makipag-negotiate tungkol po doon sa presyo ng property. Mountain view po, bundok po ng Nagcarlan. Ayan po mga puno ng lansones. So ito po ay madaming tanim na lansones. Ang lansones po ay once a year po yan namumunga. Ang niyog naman po, pwede pong ipabuko. And ang niyog, nag-harvest po siya every 45 days. So tuwing ika 45 days, pwede pong makakuha ng mga nyog. Pwedeng ibenta ng buo, pwede din pong ipakopras. So malawak pa ang property hanggang doon pa po sa kabilang dulo. So tatry po natin, punta po tayo doon sa kabilang property. Mga ka-farmland, kahit mainit po ang panahon, nakakatuwa kasi sa sobrang dami ng puno, maginhawa siya. So kahit mainit yung sikat ng araw, yung hangin niya is anlamig. At saka po, ang kagandahan po kasi talaga sa Nagcarlan, Laguna, malamig po ang klima kasi ito po ay mataas po. Mataas na lugar din po ang Nagcarlan. Ayan. So nandito tayo sa gitna ng property. Ayan, kasama pa po yan. So yung kabila po, yun po yung boundaryhan. Ito, kasama pa po sa area dyan. Pero ang napansin ko lang po dito kasi sa mga nyug dito is wala siya yung mga tusok-tusok o yung spike. So ibig sabihin, hindi pinapaakyat kasi yung sa iba namin na pupuntahan na farm, puros tusok-tusok yung puno niya. So parang hindi niya pinapabuko ito. Siguro nyog lang po ang inaano nila. Pinapakuha niya. Ang ganda dito sa gitna. Kitang-kita nyo naman, ang dami pong mga tanim. Ginhawa. Punta po tayo dun sa may area doon. Padalahin ko kayo pero pansamantala po dito po muna tayo sa gitna dadaan. Ayan. Mga ugong ng sasakyan. Ririnig natin kasi along provincial road po ito. Yan, puno ng lansones. So madami pong tanim na lansones at niyog. And base po dito sa nakikita ko, ang niyog ay 200 plus. At ang lansones ay mas madami sa niyog. Kasi may part po na kumpol-kumpol.
Meron din po ibang fruit bearing tulad po ng mga santol. Yan, madami pong santol. Hindi ko lang po alam kung ganun din siya katamis. Kagaya ng santol paete. Ang santol paete po talaga, Paete Laguna po ay matamis talaga. Dahan-dahan lang tayo at ang dami pong bunga ng nyog baka tayo ay mabagsakan. Meron din pong mangga. Meron din kawayan mga ka-farmland. So ayan, may kawayan. Ayan po yung boundaryhan. Boundaryhan po. Dahil pong puno. Tsaka po iba't ibang puno din po. May malalaking puno po ng kahoy. Sarap ng hangin, ang ginhawa. Madami pong kawayan sa Panabi. So, pwede po magamit para gawing kubo, bahay kubo. Ang laki ng puno. Yun. Ito po ay may sapa. Pero, pag po tag-init is naiigahan. So, dito po is pababa na ng konti, sloping. Yan. Meron din puno ng langka and ng kamyas. Try lang natin kung kaya nating makita ang sapa. Sapang patay. Kasi nadadaluyan lang daw siya every time na uulan. Tingnan din natin. Ayun. So ayan, wala nga po siyang tubig. Ayan po, wala pang tubig. Ayan, kasama po yun sa property, ang mga kawayan. Daming nyug. So, ganito kaganda at kalawak ang 2.7 hectares. Kagandahan po, may income. Kasi kahit papano may na-harvest na mga niyog. Ang kagandahan, madami pong tanim na niyog. Ayan, ito po. Ayan, tingnan nyo naman po kagandang property.
Talagang sulit din po ang makakabili. Yun nga lang po alam ko naman po at sasabihin niyo na may mahal, 2.5. Pero yun po kasi ay depende sa location, depende po sa status po ng papers, depende din po sa property talaga kung bakit po nagmamahal. So, lagi nga po namin sinasabi, kaya namin kayo may i-direct sa owner para kayo na po yung makapag-negotiate about po sa presyo. Kasi ang presyo po ng owner ay hindi po namin kayang baguhin o baliin. Lagi namin sinasabi na hindi kami nagpapatong kasi pag ganitong pa nga naman po kataas ang property, papatungan pa, paano pa nga naman po mabebenta? Ang property po ay hanggang doon pa, so may kabayo. Ang kabayo hindi po kasama yan sa bentahan. Yan, may manggang malaki. Tapos hanggang doon pa. So malinis pa, hanggang doon pa po yung property. And about po sa lot plan nito, hinihingi lang po namin sa owner ng sa lot plan. Kasi po para makita natin kung ano pong hugis. Kung ano pong hugis ng property. Ang ganda po. Dito po is patag na patag po dito. And then pagdating po dun sa may papunta ng sapa, medyo sloping ng konti. And yung sapa naman po is sapang patay. Tinatawag nila sapang patay kasi once lang na nagtag-ulan, saka lang po nagkakatubig. So ayan, ang mga nyog, madami. Talagang 200 plus o more than pa. Pero base sa aking nakikita, higit siyang 200. And meron din mong ibang prutas katulad po ng may papaya, meron pong mga santol, may kamyas, may balimbing, may manggang malaki, and meron din po ako nakitang mga langka. So may mga ilan-ilang puno ng mga ganoon. Yan po ang kabuuan po ng property. So, nandyan lang po yung road. Nandyan din po yung may katapat bahay na po ito. And may mga ilan-ilan na din po nakatabing bahay. And nandyan lang po yung provincial road. And ito po ay ilang minutes na lang. Estimated po mga 10 minutes na lang po is nandun na po sa Municipality of Nagcarlan, Laguna. And then, pagpapunta naman po ng bayan ng Kalawan, is diretsuhin lang yung way na yan. Aabot po siguro ng mga 20 minutes po. Nasa bayan na po ng Kalawan, Laguna. And sa Pila naman, malapit lang din po dito ang Pila, Laguna. So yan po, may mga lusutan pong daan. Papunta po dyan sa mga bayan na yan. Sa mga barangay. May mga bypass or may mga shortcut po na daanan. Ayan po yung mga puno ng lansones and more or less po ay nasa 300 puno po ng lansones yan or maaring humigit pa kasi sa laki po ng property at kung makikita nyo po yung iba pong part nagkukumpul-kumpulan ang mga puno ng lansones kasi hindi naman po sila maselan, hindi sila kagaya ng ibang fruit bearing na pag nagdikit-dikit yung iba hindi na po namumunga. Sila po hindi po, patuloy pa rin po or depende nga po sa panahon. Ayan o, hitik na hitik sa bunga ang mga nyog. At nakakatuwa po. Ayan, sobrang daming bunga ng nyog. Ayan, yan lang naman po yung mga simpleng damo dito. Madali lang po yung imawer, katulad po ng mga pako. Yan, malalambot na damo po yan. So, madali lang po yung
tanggalin. Ito pong property nito, madali lang po itong linisin. So, mower lang po, tabas po sa matitigas na puno ng mga damo. And ilang araw lang po ito po ay malinis na at maganda na po itong tingnan. Ayan, katulad po ng mga punong yan. Kumpul-kumpulan. Madami po sa isang lugar. Yan, ang ganda po ng property mga ka-farmland, patag, madaming tanim. Inuulit ko, ito po ay 2.7 hectares po, titulado po, updated tax. Buhay ang nakapangalan sa titulo, and mga ka-farmland, ang kagandahan po is along provincial road siya. So malapad yung kalsada, maganda po yung location. Ito po, ang presyo po ay 2,500 pesos per square meter. Negotiable po at pwede po namin kayong i-direct po sa may-ari ng lupa. At ang mga tanim po dito ay merong mga santol, lansones po, more or less 300 puno. Ang nyog po, siguro po, higit, basta ang tansya ko po, higit po itong 200. So, hihigit pa. Madami pa kasi ang lawak po is kabuuan po meron. Ayan, makikita nyo, mga panay po mga niyog. Meron po mga niyog yan. So, dyan po, nandyan po yung kalsada, yung provincial road. Padiretso po yan ng Nagcarlan, Laguna. And ito naman pong kabila, pababa naman po, papunta po yan ng bayan ng Kalawan, Laguna. So, madali pong puntahan itong property. Maganda pong i-develop. Pwede pong gawing game farm. Pwede din pong farm. And meron pa pong mga location na pwedeng pagtaniman ng mga iba pang fruit bearing na gusto pong idagdag dito sa property. Pwede po kayo magdagdag ng mga kalamansi. Yung mga ganoon. Mangustin. Pwede din po. Nakadepende po sa makakabili ng lupa kung ano pong development ang kanilang gagawain dito sa property. Super ginhawa kasi ang dami pong puno, kaya po yung simoy ng hangin is malamig. Kahit po mainit ang singaw, ang sikat ng araw, yung hangin po is presko. Lalo pag lumalakas yung hangin, ang presko nung sa pakiramdam, malamig po. Ito po mga farmland ay located po sa Nagcarlan, Laguna. So sa mga client namin na naghahanap po na pwede pong gawing pagtayuan po ng mga business. Kasi kagaya po nito, pwede po itong tayuan ng business, restaurant, gasoline station. Kasi po along provincial road po siya. Pinaka-shortcut po yan, papunta po ng Manila or papunta po ng Kalawan, Laguna. May linya na din po ng kuryente, kompleto po, may source ng tubig, and may signal po ang cellphone at internet connection. So maganda po itong location ng property, titulado, madaming tanim. So paano mga farmland? Ayan, pasensya ng mga farmland at dinalahit ng ubo si Mrs. Ka-Farmland. Ayan, so paano? Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat ng aming followers, viewers, and subscribers po. Update nyo lang po si Ka-Farmland TV pag mag-viewing po kayo dito. Schedule po natin ang viewing, and salamat po doon sa mga client namin na naghihintay at sumusuporta sa amin. Bye-bye! God bless po sa ating lahat.